yung service. Amen. Amen. So pag-pray natin yan. At ipanalangin din po natin ang ating bansa na matapos na po itong COVID na ito. Amen. Alam nyo, pagka matapos ito, sigurado po ay babalik yung mga hindi pa nakakabalik. Ay sigurado po, ano na tayo? Apaw-apaw na tayo sa ating building. Amen. So, then, mag-involve tayo sa soul winning, sa visitation, sa ating mga Bible studies. Amen? Amen. At mamaya po yung group meeting ng bawat grupo, huwag kayong umuwi na hindi nakipag-meeting muna. Sige po, tuloy-tuloy na tayo. Pakinggan natin yung mga kids choir natin. Bless you. Distance. Hindi. Every
ibahagi ng ating pong pananambahan ngayong mga hapon, which is the most important part, the preaching and the listening of the word of the Word of God. Amen. Dito po tayo sa 2 Peter chapter 2 in verse number 4, and then pupunta lang po tayo dito sa Jude verse number 6. Ano po? Bahala kayo kung ano gusto yung chapter. Okay, dito po tayo sa 2 Peter. Ang pag-uusapan po natin ngayon, siguro yung last part ng ating pong lesson o series of preaching about the doctrine of Satan is yung sinabi ko sa inyo na paano yung demon possession. So, abangan niyo yun kasi maganda po yun eh. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ayaw ko piniprint sa inyo ito para makita po ninyo, makita natin ano yung trabaho ng diablo. Pag nakita po natin yung trabaho ng diablo, huwag tayo mag-involve. Okay, nakuha niyo po? Alam natin na ito, gawain ng diablo, eh bakit pa tayo mag-involve? Amen. Now, dito po tayo sa sinabi ko po, 2 Peter chapter 2, verse number 4, sabi dito, for if God is spared not the angels that sin, these are the demons and the devils, but cast out them down to hell, and deliver them into chains of darkness, to be reserved unto judgment. Dito po, Jude, verse number 6. Gusto nyo chapter 10 pwede. Verse number 6, sabi niya, and the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he had reserved in everlasting chains, under darkness, unto the judgment of the great day. Ang pag-uusapan natin ngayong hapon ay, pakinggan nyo, demons and devils and his nature. The demons, devils, and the devils and his nature. Alam niyo ba na magkaiba po? Iba po si Satan at saka mga devils. Mamaya explain ko sa inyo, mag-pray ko na tayo. Dakilang Diyos, kami po humihingi po ng blessing sa mensahe po ito, Panginoon. Ano ko po na ayaw ko ng diablo na ma-expose siya, Panginoon. Sapagkat pag na-expose po siya, makikilala po namin siya at malalaman namin yung kanyang trabaho ng Panginoon. At pag nalaman namin, ay hindi po kami mag-i-involve sa kanya. Sapagkat tiyak Panginoon, ay sisirain po niya yung aling buhay. Sisirain niya yung paglilingkod namin sa inyo, Panginoon. So please help us, help me to preach your word, O God. At kausapin niyo po ang bawat isa maging mga bisita po namin. At kung meron po sa ating kaligtaan na meron hindi pa ligtas, na pimaligtas, at maging masulubay po sa tubig ng bautismo. At alam ko po na mas makapangyarihan po kayo kaysa sa diablo, Panginoon. At dalangin ko po na huwag niyong papayagan na siya po ay makikialam sa mensaheng ito, Panginoon, ng diablo ito, Panginoon. Kundi ang Banal na Espiritu ay patuloy pong maging madaling mangusap sa ating mga puso at isip, Panginoon, upang kami po ay matuto mula po sa inyong pong mga salita. Oh God, please, bless the preaching of thy word, oh God. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Muna po kayo. Now, dito po sa pinasa natin, sige po, makinig na po na maiging. Makinig na maiging para huwag po tayo maging istorbo. Mas maganda po na tayo po ay makikinig. Amen. Amen. Kaya po tayo natin dito para makinig at matuto tayo sa salita ng Diyos. Now, dito sa pinasa natin, in verse number 2 Peter chapter 2, verse number 4, and Jude, verse number 6, makikita niyo po, halos isa lang po ang verse na ito. Sabi dito, for if God is spared not the angels that sin, but cast them down to hell, and delivered them into the chains, or into chains of darkness, to be reserved into judgment. Dito naman po sa Jude, verse number 6, sabi dito, and the angels which kept not their first estate,
but left their own habitation, He had reserved. Now, papansin niyo po mga kapatid, ang sabi diyan, and the angels which kept not their first estate. Kaninang umaga, nabanggit ko po sa inyo, nung si Lucifer po, makinig. Nung si Lucifer, kung tawagin po ay si Satan, mga kapatid, nag-rebel po siya sa Panginoon. Meron pong sumama sa kanya na 1/3 ng angels sa langit. Ganun po kadami. 1/3 ng mga anghel sa langit, mga kapatid. Ganun po karami ang sumama po nung si Lucifer ay nag-rebelde sa Panginoon. Na kung tawagin po ay ito po yung mga devils. Nakikinig po? These are the devils are fallen angels associated with the fall of Lucifer. Yung po yung sinabi ko sa inyo kanina. Now, originally, pakinggan niyo po ito. Originally, si Lucifer at ito po mga fallen angels na ito na tinawag na devils, ito po yung original na kalagayan po nila. They are holy, they are honorable, and a happy condition in which they were created. Diyan po sila original na ginawa ng Diyos. For they were created in perfect holiness and righteousness. They were among the thrones, dominions, principalities, and powers were a superior rank of creatures of men. In fact, alam niyo ba, mas mataas po ang anghel kaysa tao. So, ganyan po sila nilikha ng Diyos. They are a superior in rank of creatures to men. And who beheld the face and enjoyed the presence of God. Akala mo ang ganda ng kalagayan nila, mga kapatid. They are ministering the throne of God. Amen. Ang ministry nila, mga kapatid, ay nandoon sila sa trono ng Diyos. They are enjoying the presence of the Almighty God. But this state, they kept not. Hindi nila pinangalagaan, mga kapatid. Inabuso po nila for being mutable creatures. One of them first sinning, the rest were drawn into it by him, and so were not what they were before, nor in the same state or place. So, nangyari po, mga kapatid, ay sabi ng Biblia na sumpungan na lamang po ng kayabangan ng pride kay Lucifer hanggang sa bumagsak siya at itinapon po siya ng Diyos dito sa mundong ito, sa mundong ito, at sumama po sa kanya yung 1/3 ng angels. Another thing is, by attempting to rise, sabi dito, but left, iniwan po nila, but left their own habitation. By attempting to rise higher, or by quitting their station and post of honor. Akala mo yan? Being unwilling to be subject to God, and especially to the Son of God. Ayaw nilang magpasakop sa Diyos, who was to assure human nature, and in it be above them, which they could not bear, and by gathering together in body in another place, with Satan at the head of them. This is their punishment. Sapagkat hindi po sila nanatili sa lugar na ang ministry na kinalalagyan sila na kung saan itinalaga sila ng Diyos at sila po'y nag-rebelde. Ito pong si Lucifer, siya po ang naging head nila. So ito yung punishment nila, for they thrown out of their native habitation. Saan po yun? Heaven. They were turned out of it and cast down to hell. Akala mo ang tindi nun, ano? Nagsimula po sila sa langit, mga kapatid, nagtapos sa impyerno.
sapagkat ang ministry ay inilagay ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga ligtas, mga kapatid, habang hindi pa bumabalik si Kristo, hindi pa tayo kinukuha doon sa air, mga kapatid, yung wala pang rapture, dapat ang bawat anak ng Diyos ay masukuan ng Diyos na tayo po ay nag-i-enjoy sa kanya-kanyang ministry tayo natin sa simbahan na itinalaga tayo ng Diyos. Kung saan simbahan itinalaga tayo ng Diyos. We must, every members of this church, every Christian, every Baptist, you must learn to enjoy your ministry. And then don't quit serving the Lord. Di ba mga kapatid, tinin niyo po si Eva, katulad po ni Eva, at saka ni Adan, ang ganda ng kalagayan po nila sa garden of Eden. Hanggang sa na-influensyahan po sila ni Satanas, mga kapatid. Na-influensyahan sila ng demonyo. Ang ganda na ang kalagayan nila doon sa Garden of Eden. Namumuhay sila doon. Ka-fellowship nila ang Diyos. Walang kasalanan. Hanggang sa isang araw dumating si Satanas, nagpa-influensya din po sila. Namakinig kayo. Yan ang patuloy na nag-i-influensya po sa bawat isa sa atin. Kaninang umaga pinag-aralan natin na yung trabaho ni Satanas is increasing hanggang sa panahon natin. Makinig kayo. Paano po nag-i-increase yung trabaho po ni Satanas? Kung saan-saan pumapasok si Satanas. Pinapasok ang ating pamilya para sirain. Nakikinig? Si Satanas po ay pumapasok sa bawat pamilya natin para sirain, wasakin yung ating pamilya. Si Satanas, mga kapatid, pinapasok po yung gobyerno para sirain ang gobyerno ng isang bansa. Kaya mapansin niyo po, mga kapatid, maraming mga bansa ngayon na hindi ka pwedeng mag-preach ng gospel. Pumunta ka ng China, wala kang kalayaan, i-preach ang gospel doon. Pumunta ka ng Britain ngayon, British ngayon, doon po nagsimula, doon po mga kapatid, ginawa ang King James Bible, ngayon ang British kapatid, ang Britain mga kapatid, United Kingdom, itong mga bansang ito, mga Europe noong araw, nandiyan po ang mga malaking Baptist churches, nandiyan po nagsimula mga kapatid, Europe, nandiyan po ang maraming Baptist noong araw, ngayon mission field na po ang Europe. Bakit? Sapagkat si Satanas, ang trabaho ni Satanas ay patuloy na nag-i-increase, pinapasok ang gobyerno, pinapasok ang bawat pamilya para sirain tayo, pinapasok ang simbahan para mahinan ang simbahan at wasakin ang simbahan. Kaya makita ninyo mga kapatid, maraming mga Kristiyano, nung una faithful sila, soul winner sila, ang daming mga ministry, ngayon lang quit sila. That's the influence of Satan. Oo, sabihin niyo mga pastor, hindi ako na-influence sa Satanas. Why you quit in your ministry? Yes, amen. Di ba? Sabi mo lang yun, na hindi ka na-influence sa Satanas, but the fact that you quit your ministry, Amen. Satan is influence you. Right. Isipin niyo to andyan si Lucifer, andyan si Satanas. Gaano karami yung 1/3 na demonyo at mga diablo na sumisira sa atin. Alam mo, kung makikita lang natin ang diablo, tumingin lang ka sa taas, diyan sa labas. Kung titingin lang ka sa labas, sa taas, hindi mo makikita ang ulam. Right, amen. Ganun po kadami ang diablo. Na walang tigil at walang buknat, mga kapatid, na sirain tayo at puspusin yung isip natin at gumagawa ng paraan. Kaya nga sabi niya, seeking of whom he may devour. Para po siyang parang leon na umaatupang nagutom at naghahanap kung sino po ang kanyang mabibiktima at kakatayin niya, mga kapatid. At habang ang diablo kinakatay ka, hindi po siya maaawa sa iyo hanggang sa katay na sira na, hindi pa
are spirit beings. They are spirit beings. Ano ibig sabihin yan? Hindi mo nakikita. Amen. Ha? Hindi mo makikita. Matthew 8:16 sabi niya, when the evil was come, they brought unto him many that were possessed with devils. Possessed with devils. Plural ito, marami ito. And cast out the spirits, plural, with his word, and healed that were sick. So tanda niyo yan. Number one, ang mga demonyong ito, mga kapatid, espiritu ito, hindi mo nakikita. Ha? In Matthew 17:18, sabi niya, and Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Luke 8:2, sabi niya, and a certain woman which had been healed of devil, of evil spirits, and infirmities, Mary called Magdalene, out of whom went 7 devils. Kakalaan mo yan? Tignan po natin ito. Maganda ito. Ito tayo. Luke 10:17. Luke chapter 10. Luke chapter 10. Verse number 17. Alright, nandiyan na kayo. Sabi ito, and the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through thy name. And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So makita niyo po, mga kapatid, nandiyan yung mga kalaban. Ano yung kalaban natin? Evil spirits. Evil spirits. Ito pa, Mark 9:25. Pero sabi niya, mas maganda na hindi tayo masaya na nakapagpalaya sa demonyo, kundi dapat tayo masaya sapagkat tinanggap na natin si Kristo. Nakasulat na ang pangalan natin doon sa langit. Amen. Amen. Now dito po sa Mark 9:25. Mark 9:25. Ito. Diyan na kayo. Dito po, simulan po dito sa verse number 24. Ang sabi dito, and straightway the father of the child cried out and said with tears. Kasi ito, kwento po ito mga kapatid ng demon possession ng isang bata. Demon possession. Simulan ko na lang dito sa verse 14. And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them. And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed, and running to him, saluted him. And he asked the scribes, what question ye with them? And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit. O, tanda niyo yan. Dumb spirit. Alam niyo ba ito mga demonyo? Meron silang kanya-kanyang specialty. Makinig kayo. Meron silang kanya-kanyang masters. Merong demons at mga evil spirit, mga kapatid, ng specialty nila ay magbigay sa atin ng mga sakit. Meron naman sa kanila, ang specialty nila ay droga. Meron naman sa kanila, ang specialty nila ay magpainom sa ibang alak. Meron naman sa kanila, ang specialty nila, mga kapatid, may kanya-kanyang ano sila eh. Meron yung iba ay, ang specialty nila ay sa sugal. Di ba? Meron ang specialty nila ay sa alak naman. Ayaw makita mo, pag makasinghod ka ng alak, parang gusto mo yung uminom ng alak. Mo. And in verse number 18, and whosoever or wheresoever he taketh him, he beateth him, and he foamed and gnasheth with his teeth, and pineth away. And I spake to thy disciples that they should cast him out, and they would not. He answered them, and said, O faithless
generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him in unto me. Totoo yun. Alam niyo ba na may mga hindi marunong mag-cast out? At meron din marunong. O kaya tinan niyo yung naproses nung nakaraan, hindi nila alam kung paano cast out, dinala dito sa atin. Huh? And they brought unto him, and when he saw him, he straight with his spirit tear him, and he fell on the ground and wallowed, foaming. And he asked his father, how long is it ago since this came unto him? And he said, of a child. Pagkalain mo yan. And oft times it cast him into the fire and into the waters to destroy him. But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Ito na, makinig. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou mine unbelief. When Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirit. Kapagkan nyo, foul spirit, saying unto him, thou damned and dead spirit, I charge thee, come out from him, and enter no more into him. And the spirit cried. Huh? Di ba maliwanag ito mga kapatid? Sumasagot. Huh? Nagsasalita itong mga evil spirit na ito. And rent his sword. Huh? And came out of him. And he was as one dead. In so much that many said, he is dead. Kayo makakita kayo, pag may napuposes mga kapatid, pagka pumasok yung diablo sa isang tao, alam niyo ba, na magpapatay-patayan yan? Makinig kayo na ba yun? Ito ang ayon ni Satanas na marinig at matutunan natin at madiscover natin. But Jesus took him by the hand. Nung nagpatay-patayan itong batang ito, sapagkat yun ang gusto nung mangyari ng diablo, kinuha ng Panginoon yung kanyang kamay and lifted him up, and he arose, and when he was come into the house, his disciples asked him privately, why would not we cast him out? And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. So makikita natin, una, gusto ko makita nyo, ang diablo, ang mga demonyong ito, mga devils, they are spirit beings, hindi natin nakikita. Pangalawa, they are personal beings. It means they possess personality. They possess personality. Nakikinig tayo? Tingnan natin. Mark 5. Dito tayo. Atras tayo din. Mark chapter 5. In verse number 10. Ito maganda. Sabi dito, sa verse number, patungkol ulit ito sa sa demon possession. Tignan niyo po. Sabi ng Bible dito, sa verse number 1, and they came out, or came over unto the other side of the sea, into the country of the gatherings, and when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. Maliwanag po? Saan nanggaling yung lalaki? Nanggaling sa mga tombs. Nanggaling doon sa cemetery, doon sa nakatira. Anong dala-dala niya? Unclean spirit. Tandaan niyo na, who had his dwelling among the tombs? Doon sa nakatira. May lalaki na nakatira sa sementeryo, pinipili niya na nakatira sa sementeryo sapagkat possess siya ng mga unclean spirit. And no man could bind him. Walang may kaya mga kapatid na makakuha sa kanya. No, not with chains. Kahit na talian mo siya, kahit na ikadena mo siya, walang sino mang tao na may kakayanan, may kapangyarihan na kadinahan itong lalaking ito. Ganyan ka-powerful. Amen. Come on, makinig na maigi. Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had
matindi ito. Powerful. Akalain mo yan, yung kadena na ipupulupot mo sa kanya, itatali mo sa kanya, gagawin niyang pira-piraso. Neither could any man tame him. Walang pwedeng makapagting sa kanya. And always, pakinggan niyo na maigi, night and day, araw at gabi, he was in the mountains. Nandoon sa bundok and in the tombs. Nandoon sa mga sementeryo, crying and cutting himself with stones. Kaya alam niyo ba yung mga nagpapatato? Sa demonyo yan. Yung tato-tatuhan mo sa sarili mo na ganyan, alam niyo ba na sa demonyo yan? Ha? Nakikinig kayo? Amen. Kaya tinan niyo po, saan po gumagawa niyo mag, tinan niyo po, itsura ng mga, may mga tato-tato sa katawan? Sa demonyo yan. Akala niyo pag may tato kayo, siga kayo, hindi po. Alipin kayo ng demonyo. Marami namang mabibiling papel sa bookstore. Bakit papayag ka na sulat-sulatan ni Satanas ang katawan mo? Tapos sulat ikat, di ba? Di ba yung nagtatato, kinakailangan ikat mo na gano'n, di ba? Amen. O, kala niyo, siga na kayo, hindi. Alipin ka ng demonyo. So, nakita niyo kung ano pong kalagayan itong possessed ng diablo. Nakikinig ba kayo? Saan po siya nakatira? Nakatira sa? Come on, nakatira sa sementeryo. Mas pipiliin ang tumira sa sementeryo. At walang makakahuli sa kanya kahit anong itali mo sa kanya. Kapatid, hindi mo kayang talian. Maalala mo ng araw. Meron na possess. Dito na alam eh. Nandito ba si Jeff? Nandito ba? Wala si Jeff. Kanina nandito eh. Alam mo si Jeff, yung umaten dito kanina, yung umaten dito, merong sabay-sabay na na-possess dyan sa Fort Delila. Itong si Jeff, kamakailan tinatanong namin siya, naalala mo ba nung na-possess ka? Sabi niya, hindi po, wala akong alala. No? Alam mo, may hawak sa kanya dito. May nakahawak sa paa, may nakahawak dito, siguro dalaway nakahawak dito, dalaway nakahawak dito, dalaway nakahawak dito, dalaway nakahawak dito, tapos may nakahawak pa dito niya. Tapos kinangkas out ko sila kasi sabay-sabay sila. Alam niyo ba na, ginanon niya, tapos lahat yung mga may hawak sa kanya. Katulad ng mga kapatid, tinan nyo. So, eto na, doon siya nakatira. But when he saw Jesus afar off, pero nung nakita niya si Kristo, he ran and worshiped Him. Amen. And he cried with a loud voice and said, "What have I to do with thee, Jesus?" Huh? What have I to do with thee, Jesus? And thou, Son of the Most High God, I adjure thee by God that thou torment me not. For he said unto him, "Come out of the man." Sabi ng Paulus Kristo, "Thou unclean spirit." Kasi sabi niya, itong demonyong ito, mga demonyong ito, nung nakita nila si Kristo, natapon sila kay Kristo. Amen. Sumasagot siya. Si Kristo ang kausap. Tanong ni Kristo sa kanila, saying, "Anong pangalan mo?" Sabi ni Kristo, "My name is Legion." Legion ang pangalan nila. Bakit? For we are many. Marami. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now, ang takot sila, sabi nila, "Huwag mo kaming padalhin sa malayo." Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. May mga baboy doon na malapit, and all the devils besought him, saying, "Send us unto the swine, that we may enter into them." And forthwith Jesus gave them leave. And the unclean spirits, went out. Nung
notice that was done. And they came to Jesus. Pakinggan nyo kasi maganda nangyari dito. And see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine, and they began to pray him to depart out of their cause. And when he was come into the ship, he had been possessed with the devil, prayed with that he might be with him. Howbeit Jesus suffered him not, but said unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and had compassion on thee. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. Nakita, napansin niyo mga kapatid? Nung nawala na po sa kanya ang demonyo, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, siya po ngayon ay meron ng damit. Ha? Come on, amen! Tingnan niyo po mga kapatid, ang mga demonyo ito, mga evil spirits in ito mga kapatid, they are evil spirits and they are personal beings. They are personal beings, mga kapatid. Ibig sabihin, ito pa, isa pa, they are intelligent beings. They possess intelligence. Makita niyo yung binasa natin, they knew Jesus, and then they asked favors of Jesus. Matindi ito mga kapatid. Kilala na nila si Kristo. Diba? Nabasa natin kanina. Anong sabi nila? Uy, kilala ka namin, ikaw si Kristo. Ikaw si Jesus Christ. Diba? Mark 1:29, yung 24 binasa natin kanina. Intelihente sila, matalino sila. Pero tingnan niyo po, napansin niyo po yung naposes mga kapatid. Nung siya ay na-cast out na ng Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, sitting and clothed and in his right mind. Amen. Now, ang maganda dito ganito, pag ikaw na ngayon ay tumanggap kay Kristo bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, dapat meron ka ng matinong kasuotan. Dapat mga kapatid, nasa maayos ka na nakasuotan. Kaya na pag tinanggap natin si Kristo sa simbang ito, na magsuot ng modest apparel. Ang babae, dapat ikaw ay nakapalda. Huwag ka na mag-short. Amen. Ganun din sa lalaki. Ang lalaki hindi nagpapalda, babae lang. Nakikinig tayo. Tingnan niyo po mga kapatid, nung umalis na yung demonyo, ang mga demonyo sa lalaking ito na nakatira sa sementeryo, mga kapatid, alam niyo ba, nagkaroon na siya ng tamang kaisipan. Kaya alam niyo ba, pag tumanggap ka na totoo kay Kristo, magkakaroon ka ng tamang pag-iisip. Pero pagka ang tao hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang Diyos at sarili na kapagligtas, wala ka sa katinuan ng pag-iisip. I'm sorry pero pakinggan niyo to. Alam niyo ba yung mga bakla? Possess po sila ng demonyo. Amen. Sasabihin niyo, grabe naman yung sinasabi yung pastor na yan. Tingnan mo dalawang uring lalaki lang meron sa nalikha ng Diyos. Dalawang uring tao, lalaki at babae. Amen. Lalaki at babae. Tunay na babae at tunay na lalaki. Nakikinig tayo? Amen. Ulitin ko. Dalawang uring tao lamang ang nilikha ng Diyos. Tunay na lalaki at tunay na babae. Amen. Ang tanong ko ngayon, saan nang galing yung bakla?
Pero ito maganda. Tomboy ka man, bakla ka man, ha? Sugalero ka man, drunkards ka man, o anumang saan ka man pinoses ni Satanas, makinig kayo. Pagtatanggapin mo si Kristo, bibigyan ka ng pagkakataon na magkakaroon ng tamang kaisipan. Ha? Maliwanag mo mga kapatid? Matindi ito. Kaya, makinig kayo. Ang demonyo, nag-iisip. Ang demonyo, ipuposes tayo. Magkukunwari siya, aarihin tayo. Kaya nga ipuposes kayo. Ha? Yan ang mga demonyo mga kapatid. Matatalino pati ito mga ito. Naigil kayo mga kapatid. Tignan natin ito. Luke 8. Ito, Luke chapter 8, please. Luke chapter 8. Ito, verse number 26. And they arrive at the country of Gadarenes. Actually, isa lang naman ito, pero maganda mabasa ulit natin ito. Which overgates Galilee, and when he went forth to land, there met him out of a city a certain man which had devils long time. Devils long time. And wear long clothes. Iba naman pagkasabi nito, pero pares lang actually ito, pero maganda ito. So merong isang lalaki na matagal nang sinasapitan ng demonyo. And wear long clothes, walang damit. Ha? Kaya alam niyo yung mga nasanay na naglalakad sa kalsada na walang damit, possession ng diablo. Neither abode in any house. Ayaw nang tumira sa isang bahay. But in the tombs. Yung kanina, pero maganda to. And he saw Jesus. He cried out and fell down before him. And with a loud voice said, What have I to do with thee? Jesus, tinan nyo, kilala nila sa Kristo, di po ba? Thou son of the Most High God, the Most High, I beseech thee, torment me not. Alahin mo yan? Sabi nila, huwag mo kaming pahirapan. So sa mga tuwid, alam din nila na isang araw, pahihirapan sila. So, matindi pa dito mga kapatid, tinan nyo, pakinggan nyo ha, they obeyed the command of Jesus. They understand the future and their own end. They are intelligent beings. Matatalino ito mga kapatid. They knew Jesus, kilala nila si Kristo. They asked favors of Jesus Christ. Pero maganda dito mga kapatid, ang maganda dito, itong taong matagal na panahon na poses siya ng demonyo, nakatira sa sementeryo, walang damit mga kapatid, walang tirahan, pero nung nakakilala sa kay Kristo, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tinan niyo po, then they, verse number 35, then they went out to see what was done. Tinignan nila itong lalaking na puposes na matagal na panahon, and came to Jesus and found the man. Alam mo, nasa na itong lalaking ito, kapatid, na matagal na naposes. And they found the man out of whom the devils were departed. Tignan nyo, nasa na yung lalaki? Sitting at the feet of Jesus. Amen. Sitting at
ng Kristyano, matagal ka ng Baptist, dapat nakamodest apparel ka natin. Ganun din yung lalaki, dapat hindi tayo pa-short. Wala ba naman sa bahay mo, gusto mo matutulog ka, bahala ka. Pero ang Kristyano, dapat pag naglalakad ka publicly, mga kapatid, dapat nasa tamang kasuotan ka at tamang mag-iisip ka. Di ba? Dati nakatira sa cemetery, mga kapatid. Ngayon, nakikinig na kay Kristo. Amen! Di ba? Dati ambir kahit ikadena mo tabihan mo itong tao ito. Dali mo kay Kristo. Wala, ayaw. Pero nung nakas out ng Panginoon Kristo, tumanggap na kay Kristo, wow, mga kapatid, hindi nag-enjoy na nakikinig kay Kristo. Nasa tamang kaisipan na siya, nasa tamang pag-iisip na siya, tamang kasuotan na siya, nasa tamang lugar na siya. Kaya lang paglingko ang lugar ng Kristyano, simbahan. Hindi sa barkada, hindi kay kumpare, hindi sa inuman, dapat sa simbahan. Amen! Kung totoong cast out na tayo ng demonyo. Nakita niyo yung trabaho ni Satanas? Taalian ka, dadaling ka sa marumi. Kaya nga ang tao na hindi nakakilala kay Kristo ay may maruming pamuhay. Tignan mo, marami sa inyo dito, dati kang naninigarilyo. Dati kang babaero. Dati kang lalakero. Akala mo lalaki ka, nagkakagusto mo sa kapwa mo lalaki. Wala ka sa tamang kasuotan, kahit lumabas ka, nakasort ka ng ganito, okay lang. Ewan ko sa inyo, pero kailanman hindi ako magsasama sa pagkalalaki ko. Kaya kayo mga lalaki, magpakalalaki kayo. You are men, be a man! Ang sarap maging lalaki! Kaysa lalaki ka, magkukunwari kang babae! Lahat po yan ay possess ng demonyo. Ay matindi to. Pero nung nakakilala na kay Kristo, dati sa cemetery nakatira. Walang damit, walang matinong kaisipan. Pero nung nakakilala kay Kristo, nandun na sa paanan ni Kristo. O diba dati karamihan sa inyo, paglinggo na sa inuman kayo? Paglinggo ang hawak niyong alat, sugal, sigarilyo, mga kapatid. Pero ngayon ang hawak niyo ay King James Bible. Bakit tayo mahihiya? Ilan mo yan si Ron? Ron, halika nga, Ron. Halika. Alam niyo kung ano pala yun ito? Tayo. Diyan. Ano pala yun ito? Big boy. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, hindi ka na big boy. Good boy ka na. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, ayan, kapit-bahay lang natin ito. Pero sabi nila, pag nalasing ito, sasaktan niya misis niya. Brad, huwag mo lang sasaktan na. Misis mo, binamahal ang asawa ka. Pero nakarating dito, mga kapatid, nakilala niya si Kristo. Paglinggo na dito na siya. Dati makita niyo sport niya, hindi ganyan. Ngayon, sumasama na sa Zoom winning, sumasama na sa visitation. Bakit? Kung ilang mga demonyo na nakaposes sa kanya. Pero nung tumanggap na sa Kristo, tinan mo, masaya na
yung buong pamilya niya. Pinupunta ni JP, nagdi-devotion sila dyan. At sabi niya sa akin, Pastor, pwede ba pag birthday yung anak ko? Sabi niya, dito ako maganda sa simbahan. Wow. Ang gusto magbisita namin ay dadalhin ko dito at dito magpahingustali tayo para masayang sila. Diba? Maliwanag yun, gawa ng Diyos yun. Ito na yung nangyari, hindi mo maliwanag ito. Hindi ganyan ang suot niya dati. Makita mo dyan, naka-short lang dyan. Amen. Bisa nakahumad yan, mahorma yan, lasing na paghapon. Pag lasing na, gagawin niyang panchimbag yung misis niya. O bakit kasi? Poses na silang demonyo eh. Pero ngayon, ito na. Wow. Ito na po ang produkto, mga kapatid, ng Panginoong Yesu Cristo. Thank you. Thank you. Mga kapatid, ang sabi ko po sa inyo kayo ng umaga, ang demonyo nag-i-increase yung kanyang trabaho. Hindi natigil yan. Pero ang sabi ko rin po sa inyo, defeated na po si Satan. Bagamat hindi siya tumitigil, pero dapat ang Kristiyano hindi rin tayo tumitigil. Amen. Kung yung trabaho ni Satanas nag-i-increase, mag-i-increase din po tayo. Kung ang diyan mga kapatid, pinapasok niya yung mga pamilya, pinapasok niya ang gobyerno, nagdo-double time siya, tayo din po naman mga kapatid, pasukin natin lahat hanggang sa kasulong-sulukan, hanggang may kaanduan. Amen. Ang sabi ko sa inyo, si Satanas matalino, dapat mas matalino ang anak ng Diyos. Sapagkat, magaling kayo, alam din mismo ni Satanas ang kanyang dulo. Alam niya, magtatapos siya sa dagat-dagatang apoy. Alam niyo ba si Satanas, sinusunod din niya minsan si Kristo. Kaya dapat ang Kristiyano hindi lang minsan sumunod kay Kristo, kundi sundin natin lagi ang Panginoong Yesu Kristo. Amen. Na ngayong hapon, ang ipinakita ko po sa inyo ay yung trabaho ng diablo. Yung nature niya. Pero ano bang trabaho ni Satanas? Ano bang nature niya? Mas powerful ang Diyos natin. Nakita niyo po yung product niya sa bawat buhay natin. Kaya ngayon, mga kapatid, bakit tayo natin dito? Tamang kaisipan meron na tayo. Tingnan niyo po kayo mga bisita namin. Bakit pinili niyo dito? Nagsimula nung narinig yung tanggapin si Kristo. Bakit kayo nandito kayo mga bisita namin? Kasi nga, meron na kayo tamang kaisipan. Ang unti-unti hong magsasama tayo sa simbang ito, mga kapatid. Ang ituturo sa atin, patuloy ang salita ng Diyos. Upang tayo po manatili at the feet of the Lord Jesus Christ. Manatili may tamang kaisipan, may tamang nasunan, may tamang direksyon ng buhay. At gamitin din tayo ang instrumento ng Diyos para abutin po ang marami pang kaluluwa. Tumayo po tayo. Sabi po natin ang Panginoon, lumutot po tayo, mag-pray po tayo.
Ang totoong tumanggap kay Kristo ay nasa tamang kaisipan ka, nasa tamang kasagutan, at nasa tamang lugar. Sa ating mga tumanggap kay Kristo, ang lugar na ito yung tamang lugar para sa atin. Sa araw ng linggo, sa araw ng pananambahan. At ang salita ng Diyos ay ito po ang tamang salita para sa atin, mga anak ng Diyos. Dakilang Diyos na mapagpalat, makapangyarihan po sa lahat ng Diyos sa naman mo. Ay pinakita niyo po muli, Panginoon. Ano po ang trabaho at ano po ang nature nitong mga evil spirits na ito, Panginoon. Wala silang ibang trabaho, kundi sirain po ang buhay ko lahat. Katulad po nitong lalaking ito na at agad na panahon na demon possessed siya, nakatira sa cemetery. Walang makapigil sa kanya, Panginoon. Pero sa araw na sumpuan niyo po siya, siya po'y nakas out at nagkaroon po siya, Panginoon, ng tamang pag-isip, tamang kasuotan, tamang lugar na Panginoon na pinuntahan. Tamang salita na kanyang pinakinggan, Panginoon. Walang iba kundi ang iyong salita. O Diyos, kausapin niyo rin po ang mga anak ninyo, maging mahal po namin mga bisita, na manatili po sa kanila ang mga katotohanan po ito, Panginoon. Salamat po sa truth, Panginoon. Pag-ibanan niyo po, panatilihin sa aming mga puso. Pagpalain niyo po ang ginawang decision po ng inyong mga anak. At dapat pipiliin namin pagpalain po sa iyo. Pipiliin namin na magkaroon ng tamang isip, tamang kasuotan, at tamang lugar na dapat puntahan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Hindi lamang po sa araw ng linggo, kundi sa lahat ng pagkakataon. Pipiliin namin yung tamang lugar na naayon po sa inyo. Nakakalundol pa po sa inyo. O Diyos, salamat po. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo, may natutunan tayo. Amen. Pray please back to your seats and let us call the ushers to have our offering sa ating mga bisita. Hindi naman po ito sa pilitan. Pero kung tayo po yung magbibigay, salamat po sa Panginoon. Pero hindi rin magbibigay, hindi rin po kayo mapakain. Ushers, please come. At least maging kabahagi tayo. Let's give more faithfully and cheerfully in the ministry. Amen? Amen? Huwag tayo papayang na may isahan tayo ng jumbo dito. Kundi patuloy tayo maging faithful na magbigay. Pray tayo.
dakilang namin Diyos, kapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa hapong ito. Salamat sa pag-ingat, sinito sa amin sa buong hapon. Salamat po Panginoon sa aming napapinggan at salamat ang aming pastor na patuloy niyong ginamit ng ating mga kanyang lusugan, patuloy niyo po kanyang pamilya po Panginoon at dadako po kami sa pagbibigay. Salamat sa labing manlikom sa hapong ito. Patuloy niyo po paray ang nagpapatuloy na nagbigay Panginoon at ganoon po sa Panginoon sa mga hindi pa pong natutong magbigay ay bigyan ko sila ng extra income kung magbibigay po Panginoon. At patawan po sa kapalang kasalanan ng mga mindalangin sa Panginoon sa Diyos. Amen. Thank you. And God bless us as we do. Mag-share lang sa inyo. Sige po. Pakipapay na po. Okay ba yan? Mag-share lang sa inyo. Tama mo, please. Di ba na-is ka naman ang doon? Doon. Pero nalit. Okay, meron tayong meron tayong 5 bisita ngayong hapon. So lahat meron tayong 12. O sige, sa linggo ay sa buong linggo ay tayo patuloy na mag-involve. Amen? Mag-involve kayo sa kanya-kanyang Bible study ng area nyo, grupo nyo. Ang soul winning natin, araw-araw. Amen? Amen. Yan, sige po. Tuloy-tuloy po tayo. Tumayo po tayo lahat. Pagkatapos ay mag-join kayo sa meeting ng mga grupo nyo. Ano yung maaga pa eh? Ano pa lang oras? For ano pa lang? 25? 35? Alam, tama ba yun? Relo natin. Parang late yata ng isang araw yun. Ayan, pero tama yan, tama. Ayan, maano lang talaga makulit din. Pero mas maganda, at least mag-iwalay tayo na maliwanag pa. Okay, sige po, mami tayo po tayo. Hindi natin yung Brandon, kung kayo ng mga kanya-kanyang sokok, hindi natin itong Tis so sweet to trust in Jesus. 152. Yan. Amen, amen. Tis so sweet to trust in Jesus. Tapos, bakasan tayo sa panalangin ni Brad Judy.
Tuesday, magkakalimutan yung service natin. Thursday, regular service natin sa Sabado. And then sa Linggo. Amen? Yeah, okay. First stanza sing. Tis so sweet to trust in Jesus, just to take out His word, just to rest upon His promise, just to love the sing the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, praise Jesus, all for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing love, just His simple way to wash me in the healing cleansing blood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, praise Jesus, all for grace to trust Him more. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin itself to sin. Right from Jesus, simply take life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, praise Jesus, all for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that Thou art with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Tayo manalangin. Ay po. Nakilang Diyos, amang manal na makapagyarihan sa lahat. Salamat po sa maghapon na yung pag-igan ko sa amin, Panginoon. Lalo po sa mensahe na natindigan namin na lagi pa namin tayo pagmumuhay sa aming pang-araw-araw, Panginoon. Salamat po sa manugad na patuloy mong ginagamit. Pag kami po mapakain ng iyong salita, Panginoon. Pag kami po lumago sa iyong mga salita, Panginoon. At patuloy mong Panginoon. Salamat din sa bawat kaluluwa, sa mga bisita, dito Panginoon, ang mga kapatiran na patuloy mo mga ginagamit. Ating dito lang yung Panginoon pag may glorify ka Panginoon. Salamat sa bawat kaluluwa. Sa aming pag-iwalay Panginoon ay ikaw ang muna sa amin. Ikaw ang nakatingat sa bawat isa. Ating sa kanilang daan, Panginoon, ang mga sasakyan Panginoon, ang mga sulubong at mga sabay Panginoon. Sa dalay, magkaroon kami ng kapahingaan. Panginoon, sa araw ng bukas, pagkain mo namin ang kalakasan at pagsukan. Sa parang bukas, studies Panginoon, sulubinin Panginoon ng mga activities namin Panginoon na kami ko'y patuloy ng gano'n sa iyong harapan Panginoon. Salamat din Panginoon sa simbahan ito na patuloy ginagamit Panginoon. Ipagdulay ang pangangailangan ng simbahan Panginoon upang ma-respond pa Panginoon ng mga kaluluwa Panginoon ng kailangan ng salita Panginoon. At kailangan din Panginoon, namin Panginoon ng revival sa kanyang liguro Panginoon na patuloy po palakuin at gamitin simbahan na ito Panginoon upang makaroon po rin Panginoon sa kung ano man ang pinitangong karumihan ng bawat sa amin ay Amen. Alright, thank you. Mag-join kayo sa group meeting ninyo. Sandali ko naman yan. And then, thank you and God